Hindi tayo nakabati kanina. Oo. Wag na tayong tumayo. Diretso na. 여러분, 안녕하세요. 네. Okay, so tayo again ay nasa Monday na naman. Speaking, last week natin, no? Oo, speaking of last week, saglit lang ha. Tayo sa lesson. Okay, sa simple present tense, polite form. Polite. Kapag polite, nagtatapos yan siya lagi sa yo. Okay? Ang mga polite, yan, polite form, always ends with yo. Yo. Kapag formal, nagtatapos yan siya sa nida. Nida kapag pasalaysay. Nika naman kung patanong. So, polite muna tayo. O, di ba kapag polite, walang nagbabago sa spelling. Ang nagbabago lang, tuldok sa hulihan or question mark sa hulihan. Kapag sinasabi, of course, tono ang nagbabago. Rule number one, ulit ha. Root word na walang patsim. Ang root word na hindi nagtapos sa patsim or final consonant at nagtapos sa vowel a, vowel o, or vowel e ay dudugtungan ng yo. Let's say for example, ang ating word is to buy. Sada. Sada. Si sada na yan, pag tinanggalan natin ng suffix na da, ang root word ay si sa. Kung ano yung matitira, siya ang root word. Si root word sa, may patsim wala. Wala. Ano ang vowel ending? A. So this is vowel A. No, vowel ending A. So dudugtungan lamang ng yo for polite. Root word sa plus yo, ang bili po is sayo. Bili po, pwedeng tuldok sa hulihan. Pwede ding question mark like bili po. Okay? Sayo. Sayo, bili po. Next, to send or padala sa Tagalog. The word is poneda. Honeda. Ano nga ang tatanggalin para makuha ang root word? Da. Ano ang root word? Pone. Si pone, nagtapos sa patshim or hindi? Hindi, no? Hindi siya nagtapos sa patshim. Ano ang vowel ending? E. So we have here E. Dahil meron tayong vowel ending rule number one, anong idudugtong? Yo. So root word pone plus yo, yung padala po is poneo. Okay, padala po, poneo. Kapag nagtatanong, pag nagtatanong tayo, ne, poneo, poneo, poneo. Okay, another one, rule number two. Recap na lang to ha, since tayo naman ay nakapag ano na, last meeting, no, no Friday. Recap. Rule number two, root word ulit na walang patshim or walang final consonant at nagtapos sa syllable ha. Nagtapos sa ha. Si ha ay papalitan ng ani? He. Si ha, yes na? Si ha ay papalitan ng he. At saka idudugtong ang polite form, yo. Let's say, ang word natin is, ano pagbasa? Sa saranghada. Ibig sabihin to love. No? Saranghada. Pag tinanggal si da, ano ang root word? Sarangha. Nagtapos sa anong syllable? Ha. Si ha. Rule number two, papalitan ng he. Si sarangha ay magiging saranghe. Saka idudugtong ang polite form, yo. So, paano sabihin ng mahal po? Okay, sarang heyo. Alam niyo naman siguro what is sarang heyo? No, simple present tense polite. Sarang heyo. Sarang heyo. And then next naman, to be sorry. 죄송합니다. Ma'am, di ba ang sorry is 미안합니다? Meron silang another term, no? Hindi lang 미안합니다, meron ding 죄송하다. 죄송하다. Okay? 죄송하다. CH. And then, combination vowel, we. 죄. 죄송하다. 죄송하다, tanggalin si da, ang root word ay 죄송하. 죄송하.
Rule number 2. Si Tresong ha ay magiging Tresong he. So, mula sa ha, magiging he. So, Tresong nga, magiging Tresong he. Saka natin idudugtong ang polite form, yo. So, paano natin sasabihin yung patawad po or sorry po? Again, Tresong heyo. Ay, sorry, this is wrong. Tresong heyo. Tresong heyo. Okay? Oh, ano yun? Tawag? Alarm? Anyways, I'll proceed to exercise. Kung hindi exercise, no? Tawag nito? Yes, Norlito. Ay, hi, Norlito. Ngayon na lang ulit kita na ano. So, to exercise or pwede ding to work out, no? Kung hindi workout, sports. Para wala naman, exercise, workout, sports. Kapag ginagawa mo yung tatlong yan, you are moving your muscles. Ano ka, no? Naggagalaw-galaw, nag-exercise, the same pa rin, pinagpapawisan. So, the word is, ano pagbasa? Undong, undonghada. Pag tinanggal si da, the root word is undongha. Undongha. Rule number 2, si undongha ay magiging undonghe. Mula sa undongha, magiging undonghe. Saka idudugtong si polite form, yo. So, paano natin sasabihin yung ehersisyo po? Undong heyo. Undong heyo. Eh kapag nagtatanong tayo, ehersisyo po? Undong heyo? He, undong heyo? Okay. Ehersisyo po? Undong heyo? Next, number 3. Rule number 3. Yan. Root word ulit na walang patsim or final consonant. At nagtapos sa vowel, ano vowel yan? Matigas na? I. Ang I ay papalitan ng, ano yan? Again? Yo. Okay, si I na matigas ay papalitan ng yo. Yo. At saka i-add si polite form, yo. Okay, let's say. To wait. Ang word natin is hintay. Ano pagbasa? Kida? Kidarida. Yes. Kidarida. Pag tinanggal si da, ano ang root word? Kidari. Si Kidari, nagtapos sa patshim or hindi? Hindi po, no? Walang patshim dito sa dulo. Nagtapos sa anong vowel? I. Nagtapos sa I. Rule number 3, si I ay papalitan ng yo. So mula sa Kidari, siya ay magiging Kidaryo. 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 Okay? That is Kidaryo. Saka idudugtong ang polite form, yo. So paano natin sasabihin yung hintay po? 네, 기다려요. 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 Hintay po. Okay, hintay po. Another one, to move or galaw. 움직이다. Akyat rule? 움직이다. 움직이다. Ngayon, pag tinanggal si da, ano root word? Um, 움직, 움직이. 움직이. Si 움직이, nagtapos sa patsim, hindi. Hindi po. No, walang patshim dito sa pinakadulo. Anong vowel ang ending? I. Rule number 3, si I papalitan ng yo. So, mula sa umjigi, yan ay magiging umjigyo. Umjigyo. Umjigyo, saka idudugtong ang polite form, yo. So, paano natin sasabihin yung galaw po? Now, umjigyoyo. NGDO요. 움직여요. 움직여요. Okay? Galaw po. 움직여요. Next naman, number 4. Balik tayo sa inyong mga module. Rule number 4. Page 63 sa inyong mga module. Ayan. Rule number 4. Kapag ang root word ulit, ibig sabihin tatanggalin si da. Kapag ang root word ng isang action word ay walang patshim or walang final consonant. At nagtatapos sa anong vowel ito? Vowel? U. Si U ay maaaring palitan ng anong vowel to?
E? Vowel? O. 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 That is vowel O. Kung hindi O, ang ipapalit sa kanya ay, ano vowel to? A. 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 Okay? Again, kung hindi O, ang ipapalit ay A. Kung hindi A, ang ipapalit ay O. At dito lamang didikitan ng polite form, yo. So, Yo. ganito yan siya. Una, titingnan nyo muna kung yin or yang vowel ang nauna kay U. Let's say, for yang vowel, anong vowel ito? A. A. Ito, O. O. And this one? Eh. This one? Eh. Yeah. Eh, ito? Ya. Yo. And, Yo. ito. Yeah. Yo. So, Ye. ayang anim na yan, lahat yan is for yang vowel. Ibig sabihin, vowel, A ang ipapalit. Okay? Kapag yang vowel, ang ipapalit ay si A. Ngayon naman, yin. Anong vowel ito? Vowel? I. I. O. That is Eh. O. Eh, ito. U. Eh, ito. Pahiga. U. I. Eh, ito. I. This one. Eh. Ye. This one. Yo. That is yo. Eh, ito. U. You. And this one. Yeah. So, ito Ye. naman, yes, this is 8. So, itong 8 to ay para naman sa Yin yin vowel. vowel. Kapag yin vowel, ang ipapalit ay si O. Kung yang O. vowel, anong ipapalit? A. A. Again, ma'am, sinong papalitan? Ang papalitan ay ito. Ano vowel nga ito? U. U. Siya ang papalitan ng O or papalitan ng A. So, paano gagawin yan? Let's say ito. Okay. Halimbawa, ang word natin, basic form or dictionary form, yepuda. Ye. Pura. Yepuda. So, ito na yung pretty or maganda kapag tao ang tinutukoy natin. Yepuda. Yepuda. Para makuha ang root word, tanggal si da. Root word Da. is Ye. Pu. yepu. Yepu. Si yepu. Nagtapos sa patsim, hindi. Nagtapos sa Hindi. patsim? Hindi. So, rule number 4, walang patsim. Walang final consonant. Tapos, nag-end sa anong vowel? Sa vowel U. Balik tayo. No? Walang patsim at nagtatapos sa vowel U. Si vowel U ay papalitan ng O or A. Ma'am, paano namin malalaman kung O or A? Dito yan. Ano ang Yin naunang vowel. vowel kay U? Yin Ano ang vowel. naunang vowel kay U? Ay. Na. Okay, wait lang ha. Okay, yun. Ano ang naunang vowel kay U? Vowel? Ye. Ngayon, tingnan ninyo. Si vowel ye is yin or yang vowel. Siya ay nasa yin vowel. Andito siya. Siya ay yin vowel. Dahil yin vowel siya, ano ang ipapalit doon sa kay U? Vowel? O. So, itong U na yan sa hulihan, literal na tatanggalin yan. Buburahin. Buburahin. Dahil wala na siyang vowel, papalitan natin ng vowel na O for yin vowel. So, mula sa yepu, magiging yepo. Yepo. Magiging ganon. Saka natin idudugtong ang polite form, yo. So, paano natin sasabihin yung maganda po? Na yepo. Yepo, yo. Eh kapag nagtatanong, maganda po? Na yepo, yo. Yepo, yo. Maganda po? Another one. Basic form, no? Okay. Basic form. Basic form, 슬프다. 슬프다. Ibig sabihin to be sad or malungkot. Pag tinanggal si da, ano ang root word? 슬프. 슬프. Ngayon si 슬프, nagtapos ba siya sa patsim, yung pinaka-last? Hindi po. Nagtapos sa anong vowel? Sa U. So, rule number 4, nagtapos sa vowel U, walang patsim, at nagtapos sa vowel na ito. Yan. Ngayon, titingnan natin kung yin or yang vowel, itong nauna sa kanya. Dito ha, yung nauna. Yan ang titingnan natin. Yang nauna sa kanya, yin or yang vowel?
Yin, vowel U. Yin or yang vowel? Yin. Ito yung vowel U. Again, ma'am. Sino titingnan? Ito po. Ito. Ito, yung nasa gitna, yung nakahiga. Yan ang titingnan natin. Kung yin or yang vowel. Dahil ito ay nasa yin vowel, itong hulihan na vowel, itong nakahiga na yan, ay tatanggalin yan. Tatanggalin. Yes. Hindi, wala tayong iisa lang. Yung dulo lang. Okay? Ito lang, yung last lang. Siya ang tatanggalin. Tapos ito, yung nauna, dahil siya ay yin vowel, ang ipapalit dito sa tinanggal ay si O. Ito, O. O. Yan. So, O. For yin vowel. Yan ang ipapalit. Okay? So, paano natin ngayon sasabihin? No? Kasi ang silpuda, magiging silpo, saka idudugtong ang polite form yo. Paano natin sasabihin yung malungkot po? Silpo, silpoyo. Silpoyo. O kapag nagtatanong tayo, malungkot po? Silpoyo? Silpoyo? Ani? Ani? Silpoyo? And then next, isa pa. Basic form, tuda. Tuda, as in to float, no? Or lumutang. Tanggal si da. Ano ang root word? To. To. Ma'am, wala mang nauna sa kanya, walang nauna sa kanya dito. So, paano or sino ang titingnan namin dyan? Kung walang nauna sa kanya, ang titingnan nyo dyan ay yung sarili niya. Okay? Ano ba ang vowel na ito? This is yin or yang vowel? This is yin vowel. So, anong ipapalit natin sa kanya? O. Papalitan siya ng vowel O. So, lagay si O. No, literal, natatanggalin po yan at papalitan. So, mula sa to, magiging to. Plus, dagdag yung polite form yo. Paano natin sasabihin yung lumutang po? May toyo. Okay? So, paano kapag nagtatanong, lumutang po? Okay. That's it. Another one. Another one. Ang word naman natin is to be busy, abala. No? Kung busy ka or abala ka. Tanggalin natin si da. Basic form, papsuda. Papsuda. Ngayon tatanggalin si da. Ano ang root word? Papu. Papu. Ano ang last letter? Ano last letter? U. Etong U na yan. Rule number 4. Dahil siya ang last letter. Rule number 4. Titingnan natin yung naunang vowel sa kanya. Anong naunang vowel? Si A. Itong A. Si A na yan. Yin or yang vowel? Siya ay nasa yang vowel. No? Dahil nasa yang vowel, itong last letter na yan na si U ay tatanggalin, buburahin. At papalitan ng yang vowel A. So mula sa papu, siya ay magiging papa. Papa. Saka idudugtong ang polite form, yo. So paano natin sasabihin yung abala po? Ne, papayo. Papayo is busy or abala po. Eh kapag tayo ay nagtatanong, abala po? Ne, papayo? Papayo? Another one. Basic form, harida. Harida as in to follow or sunod. Okay? Pag tinanggal natin si da, ano ang root word? Root word? Ano ang root word? Again? Root word. Taru. Ne, taru. Taru. Ano ang last letter sa taru? Vowel? U. Si U. Rule number 4. Papalitan natin yan. Itong nasa dulo, buburahin yan. Literal na buburahin. Paano ang ating ipapalit? Ito ang titingnan natin. Vowel, ano ito? Again? Vowel A. Si vowel A, yin or yang vowel? Yang. Yang vowel. Dahil si A ay yang vowel, anong ipapalit natin dito sa binura nating U? A. Vowel A. So, mula sa ating root word haru, siya ay magiging tara. Mula sa taru, siya ay magiging tara. Tara. Saka idudugtong ang polite form, yo. So, paano natin sasabihin yung sunod po? Harayo. Harayo.
kapag nagtatanong, sunod po, harayo, harayo, another one. Okay? Aha. Next naman natin is rule number. Ano rule number na next? 5. Sa rule number 5, tandaan, pag rule number 5 ay merong ano? Patsim, may patsim na. Ang rule number 1, 2, 3, 4 ay mga walang patsim yan. Pagdating sa rule number 5, merong patsim. Okay? Ang ating action word na merong patsim at nagtatapos maalinman sa vowel, anong vowel ito? A. Vowel A. At anong vowel? O. Didikitan lamang ito ng, anong ididikit? Ayo. Hindi na siya basta yo lang, kundi ayo. Ayo. For example, basic form, chota. Chota, as in to be good or ayos. No, ayos. Pag tinanggal natin si da, ano root word? So, o supposedly, T and shot, shot dapat yan kasi may patchim na ta sound. But anyways, no, silent yung H. So, chot, may patchim wala. Wala? Ano patchim? Ano patchim? Oh, ito. May letra sa ilalim? Anong letra? Oh, yung H, no? Yung H, ito siya. Ayan, nasa ilalim. Ibig sabihin, merong patchim. Ano ang vowel? Vowel O. Ngayon si O ay nandito ba sa dalawa? Yes, ito si vowel O. Dahil na andyan si vowel O, anong ididikit sa root word? Yo? Ayo. Buong ayo. So, root word chot plus ayo. Paano natin sasabihin yung ayos po? Chwa? Chwayo. Okay. So, pagdating dito, silent ang H. Hindi nyo yan siya maririnig as chohayo. Hindi siya chohayo, kundi, no, kung hindi chohayo, yan ay chuwayo. Chuwayo. Again, chuwayo. Okay? So, ayos po is chuwayo. Okay? Saglit. Okay, balik tayo. Rule number 5. Basic form ulit. Basic form. Anong pagbasa? Salda. Salda as in to live or tira. No, hindi live na alis ha, as in live na tira. Maninirahan, ganun. So si salda, pag tinanggal si da, anong root word? Si sal, may patsimula. Meron. Anong patsim? L. Ano ang vowel? A. Rule number 5. Merong final consonant and ang vowel ay si A. Anong idudugtong? Ayo. Ayo. Let's say, root word sal plus ayo. Akyat rule ha. Paano natin sasabihin yung tira po? Sarayo. Okay? Sarayo. Kapag nagtatanong, tira po? Sarayo? Okay? Sarayo? Another one. Another one, yung to sit or upo. Pag tinanggal natin si da, ano ang root word? Root word? An. O silent ito ha, itong J. Kaya N lang ang babasahin. So, an. Si an, may patsimula. Meron, o may dalawa pa. Dalawa ang kanyang patsim. Now, ngayon, sa dalawang patsim na yan, ano ang vowel? Vowel? A. Si vowel A, pasok sa rule number 5 or hindi? May patsim tapos vowel ay A. Okay, pasok sa rule number 5. Anong idudugtong natin? Yo? A? Yo. Okay, rule number 5. Anong dinudugtong kapag rule number 5? Ayo. Hindi lang basta yo, kundi ayo. Ayo. Buo yan siya ha. Ayo. So, root word an plus ayo, mag-aakyat rule hindi. Akyat rule. Sino ang iaakyat dyan sa dalawang patchim? Si?
Sino? Si? Ito. Okay? O dahil iaakyat na natin siya, ano magiging tunog niya? Okay, siya na ay magiging J or ja sound. Ngayon, paano sasabihin yung upo po? Anzayo? Anzayo? Okay, kapag nagtatanong tayo, upo po? 네, 앉아요? 앉아요? 네, 앉아요? Okay. Pero meron pa. Rule number 5.2. Rule number 5.2. Kapag ang vowel, na anong vowel ito? U? Vowel U. Kapag ang vowel U ay walang final consonant or patshim, ang idudugtong ay ayo pa rin. Ayo pa rin ha. Ayo pa rin. So let's say, for example, basic form. Ano pagbasa? Ano pagbasa? Uda. Si Uda, pag tinanggal si Da, anong root word? U. Si U, may patsim wala. Meron? May letra sa ilalim? Wala po. No, walang patsim. Dahil siya ay walang patsim, rule number 5.2, kapag ang vowel na U ay walang patsim. Okay, anong idudugtong? Ayo pa rin. Okay, ganito yung process niya. Root word O plus ayo. Walang word na uayo, uayo. Walang ganon, ha? Ma'am, paano yan siya basahin kung ganon? Anong gagawin? Ang gagawin natin, combine. No, makakabuo tayo ng combination vowel. Sinong i-combine? Combine the vowel A and then vowel O. Anong mabubuo natin kapag pinag-combine yan? Wa. Okay, very good. Combine the vowel U and vowel A para makabuo ng wa combination vowel. So, mula sa root word O plus ayo, magiging ano? Wayo. Paano sabihin yung punta po? Wayo. Okay, kapag nagtatanong punta po, wayo, wayo, another one. Another one. Ang ating basic form is, ano pagbasa? Okay, puda. Ibig sabihin to see, to look, or to watch. Si puda, pag tinanggalan natin ng daan ng root word, pu. Si pu may patsim wala. Ha? Walang patsim, no? Wala siyang patsim. Ano ang vowel ending? Ano vowel ending? U. Si vowel U. Sabi sa rule number 5.2, walang patsim at nagtapos sa vowel U, anong idudugtong? Anong idudugtong? Ayo. So, root word pu plus ayo. Anong gagawin natin ulit? Kasi wala namang word na pu ayo. Anong gagawin natin? Tayo ay mag-combine. Anong letters ang i-combine natin? Sino? Si A at saka sino? Si U. So, itong vowel U na yan at saka si vowel A ang ating ipagko-combine. U at saka A. Anong mabubuo ulit? Wa. Makakabuo ulit tayo ng wa. So, meron tayong una, consonant. Ano nga ang tunog nito? P. And then, combination vowel ano? Wa. And then, anong idudugtong natin for polite? Yo. So, paano natin sasabihin ngayon yung nood po? Wow. Wow. Eh kapag nagtatanong nood po, hayo, hayo, again, hayo, another one. Rule number 6. Kapag ang root word ng verb ay merong patshim, o rule number 5 and rule number 6, sila lang ang may patshim. Okay, sila lang. So, kapag ang root word ng ating verb ay merong patshim at nagtapos maalinman sa mga vowel na, anong vowel to? O. Vowel, ano to? U, yung matigas. Ito. U. Ito. I. Ito. Didikitan ng anong ididikit? O, yo. Kanina ayo, this time ang ididikit ay o,
Yo. Oyo. Let's say, basic form. Anong pagbasa? Mukta. Mukta as into eat or kain. Pag tinanggal si da, ano ang root word? Muk. Si muk may patsimula. Meron. Ano ang vowel? Vowel? O. Si vowel O ay nandito ba? Yes, ito si vowel O. Dahil nandyan si vowel O, tapos merong patsim, anong idudugtong natin? Ano idudugtong natin? Oyo. Okay, very good. Oyo. So, mula sa root word mo, plus oyo, may akyat rule wala. Meron? Sinong iakyat natin? Si? Okay, ito ang iakyat natin. Si Kiyok. Magiging tunog, ano na siya? Okay, siya ay magiging tunog. G or ga. So, paano natin sasabihin yung kain po? Mogoy. Mogoy. Eh, kapag nagtatanong tayo, kain po? Eh, mogoy, oh. Mogoy, oh. Another one. Ito ha. Ang word natin is to have. Yung meron. Wala yan. Yung meron. Di ba? Eat. Eat. Ngayon si eat or eat ta. Pag tinanggal si ta, ano ang root word? Eat. Si eat may patsim wala. Ano ang vowel? Vowel? E. So si vowel E. Naandito ba si vowel E? Meron. Saan? Ito si vowel E. Dahil nandyan si vowel E at merong patsim, anong idudugtong? Yo lang? Ano? Oyo. Okay. Dudugtungan ng oyo. So, mula sa root word it plus oyo, may akyat rule wala. Sino ang akyat? Ilang S? Dalawang S. Okay? Hindi lang basta S, but that is sangsiot, double S. Okay? Hindi lang iisa. So, paano natin sasabihin yung meron po? Isayo. 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 Another one. Ang don't have or wala is opta. Opta. Pag tinanggal si da, ano ang root word? Op. Si op, may patsim wala. Meron. Ano ang vowel? Si o ba ay nasa rule number 6? Yes. So, anong idudugtong? O, yo. So, mula sa root word op plus oyo, may akyat rule wala. Meron. Sinong iakyat? Si S. So, paano natin sasabihin yung wala po? Eh, kapag nagtatanong tayo, wala po. May opsayo. 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 Another one. Isa pa. Ayan. Ang word natin ay to read or basa. Ikta. Pag tinanggal si da, ano ang root word? Ik. Ik. Hindi yan ilka. Silent yung L. No? So, ik. Si ik, may patsimula. Meron. Anong vowel? E. Si E ay nasa rule number 6. Nasa rule number 6? Yes, dahil nasa rule number 6, anong idudugtong sa root word? Oyo. May iaakyat, wala. Sino? Si? Sino? Si Kay. Si Kyok. So, sino na lang ang natira sa patchim? Si L, no? Si L ay magkakaroon na ng sound. Hindi na siya silent. Itong si Kay, ano na magiging sound niya? Siya na ay magiging G, akyat rule. So, paano natin sasabihin yung basa po? Again? Ilgoyo. Eh kapag nagtatanong tayo, basa po? Ilgoyo. 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 Another one. Rule number 6.2. Kapag ang vowel, na anong vowel to? Matigas na? U. Ay walang final consonant or walang patchim. Ang idudugtong pa rin ay oyo. Oyo pa rin ang idudugtong. Let's say for example, ang basic form natin is to study or aral. Ano yan? Pe? Nepeuda. Study or aral. Pag tinagal si da, ano ang root word? Peo. Si Peo. Ano ang last na letter? Ano last letter? U.
Yung matigas na? U. So, let's say, U. Ayan si U. Walang patsim. Sabi walang final consonant. Anong idudugtong daw? Anong idudugtong? Oyo pa rin. O let's say, ang ating root word na pu plus oyo, walang word na pu oyo. Pu oyo. So ano ang gagawin natin? This is wrong. Ano ang gagawin natin? Tayo ay mag-combine. Combine natin. Anong i-combine? Yung matigas na u at saka yung malambot na o. Okay, yung matigas na u at saka malambot na o. Anong mabubuo natin dyan? Ano mabubuo natin kapag pinag-combine yan? Wo. That is wo. Kung sa rule number 5, ang mabubuo natin ay wa. Pagdating sa rule number 6, ang mabubuo natin ay wo. So, anong idudugtong natin? Kasi may wo na. Yo. Polite form, yo. O let's say, paano natin sasabihin yung aral po? Ano ang aral po? Pewo, yo. Eh kapag nagtatanong aral po, pewa yo, pewa yo. Okay? Ngayon, let's try. Try. No, kung nakikinig nga. Okay? Wala ito sa module ninyo. So we have 10 words. Now, 10 words na naka-basic form or naka-dictionary form. Paano natin i-conjugate yan into simple present tense polite gamit yung 1 to 6 rule? Again, gamit yung 1 to 6 rule. O, paano natin i-conjugate yan? First, ano nga ang ating word number 1? Anong word number 1? Basic form? Sad. Sada. Rule number? Rule number ano? Rule number? One. Okay, that is rule number 1. Ang sada magiging? Sayo. Okay. Tayo. Tayo. And then next, yung padala, rule number? One. 1 pa rin. Magiging? Borneo. Pareo. Neo. And then next, Paneo. number Paneo. 3, rule number? Rule number ano to? Two. Okay, this Two. is rule number 2. Yori hada as in to cook or luto. Magiging ano? Yori. Heda. Yori Heda. Yuriheyo. heyo. Okay. Yuriheyo. Yuri heyo. Yuri heyo. Yes. And then, horida as in throw or tapon. Rule number? Three. Yes. Rule number 3. Rule 3. Magiging Toyo. o ryo yo. Rio. Ryoyo. Ryoyo is tapon po. And then next is takbo or Kyore. run. Talida, magiging Taroyo. talyo. Talyoyo. Yo. Talyo. Talyoyo. Rule number Three. 3 pa rin. And then, what is gutom or hungry? Rule number? Rule number ano to? 5? Hindi. Four. Okay, that is rule number 4. Yin or yang vowel? Yin Number or yang? hungry. Ano? Yen. Yin or yang? Okay, that is yang vowel. Pego payo. Pego Wait, mga. payo. Okay? Number 7 is also rule number Or. 4. Yin or yang vowel? Okay, that is yin vowel. Mula sa Kitpoyo. kita, Kitpoyo. magiging kitpo. Yung Kitpoyo. kitpoyo. And then yung number 8, rule number 5. Okay, that is rule number 5, magiging 잡아요. Sarayo. 잡아요. 네, 잡아요. Yes, number 9. Magiging sabayo.
Ne? Rule number ano? Rule number Number 5 ka na. 5 pa rin, no? 5, Ang 5. nulda ay magiging Nora. Murayo. Norayo. And then number 10, rule number 6. 6. Okay, yan ay magiging posta. Yo. Posayo. Tama ang inyong mga sagot? Hugatan? Okay. 10 How naman. about online? Hugatan? Tama ang mga sagot, everyone? Sa online? Okay. Kung tama ang inyong mga answers, okay. O si Billy Postayo. 10, very good. Lita 8, Roxanne tama, Joseph. Okay, very good, Joseph. And J Mark. Okay. Last rule. Last rule, number 7. Sa rule number 7, kapag ang root word ng adjective, kung sa rule 1 to 6 ay verb, pagdating sa rule number 7, yan ay adjective na merong patsim or final consonant, pero ang consonant ay, anong consonant ito? Anong consonant ito? Si? P. O, si P. Piop. Si Piop. Piyok. Si Piop ay papalitan ng ano itong vowel na to? U. U. Yung matigas na U. Yan. At saka, magdudugtong ng, ano yan? Oyo. Oyo. Okay? Oyo. 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 Yan. Let's say, for Ings example, with. ito yung Ings ating, with. ito yung ating word. Ayan. Arum Ang bawal dapta. na U ay Okay? walang panagpunsin. Arum dapta as in maganda or beautiful, but hindi sa tao ha. Na arum dapta. Lagay natin muna. Palitan ko lang. Ayan. Let's conjugate. Okay, si arum dapta. Pag tinanggal si da, ano ang root word? Arum dap. Lagay natin muna si arum dap. Yan, si arum dap. Si arum dap, nagtapos sa patsim or hindi? Ano patsim? Si P. Okay, nagtapos kay patsim na piop. According sa rule number 7, ang patsim na piop ay papalitan ng vowel U, yung matigas na U. So mula sa arum dap, yan ay magiging arum, lagay arum da, and then lagay si U. Arum da U. Magiging ganon. At ano ang i-add? Anong i-add natin? Oyo. Okay. Add o plus. Plus di oyo. Yan. Sorry. Wait lang ha. Plus di oyo. Yan. Ngayon, wala namang word na arum dau oyo. Arum dau oyo. Wala namang ganon. So, ang gagawin natin, tayo ay mag-combine. Sino ang i-combine? Yung matigas na U at saka yung O. O. So, yan yung i-combine natin. Anong mabubuo natin dyan? Wo. Okay, ang mabubuo natin dyan ay wo. So, mula sa arumdao, let's say, wait lang ha. Gawin muna. Okay, arumda. Arumda. Wait lang. Arumda. And then, ano na nga ang mangyayari kapag nag-combine? Magiging wo. No? Pinag-combine na natin and dugtong si yo. So, paano sabihin yung maganda po? 네, 아름다워요. 아름다워요. Okay? Mula sa arumdap, magiging arumdawoyo. Another one. Let's say ang word natin is yung thank or salamat. Another term ng salamat is kumapta. Kumapta. Pag tinanggal si da, ano ang root word? Kumap. Si kumap, nagtapos sa patsim or hindi? Ano patsim? Si P. So si P ay papalitan ng ano?
Oh. Ayo. Si P ay papalitan ng U. Matigas na U. So, magiging kuma-U. Kumao. Mula sa kumap, ay ang kumap, magiging kumau. Kumau. Saka tayo magdudugtong ng, anong idudugtong natin? Oyo. Oyo. Plus, di, oyo. Wala namang word na kumau-oyo. Walang word na kumau-oyo. Anong gagawin natin? Combine. Combine. Sino ang i-combine? O yung Oh, matigas na tapos U oh. at saka si Oh. malambot na O. Matigas na U at saka malambot na O. Anong mabubuo natin dyan? Ang mabubuo natin ay wo. So, paano natin sasabihin na ngayon? Yung salamat po. Kumawayo. Okay. Kumawayo. Kumawayo. Kumawayo is salamat po. Another one, yung spicy, nepta. Nepta. Pag tinanggal si daan ng root word, spicy? Ano root word? Mep. Si root word mep, may patsim wala. Anong patsim? Si piop. So, according sa rule, si piop magiging ano? Oh. Magiging U. matigas na U. Saka tayo mag-a-add ng Oyo. oyo. So, anong gagawin natin? Kasi wala namang word na me, U, oyo. Combine. Combine. Combine tayo ulit. Yung matigas na U at saka yung matigas na, ay yung malambot na O. Matigas na U plus di malambot na O, ano ang mabubuo natin? Wo. O. So, na-combine na. Pag na-combine na, paano natin sasabihin yung maanghang po? Mewo, yo. Mewoyo. Mewoyo. Ewoyo. And then, meron din tayong tinatawag na irregular adjective. Paanong irregular adjective? Naging irregular siya kasi at the same time, hindi lang siya adjective, siya din ay isang verb. Di ba kapag tayo ay tumutulong, help, meron tayong action na ginagawa. Hindi lang siya action word, siya din ay isang adjective, no? You are describing the action, help. So, ang conjugation, kapag irregular ang ating word, imbis na oyo, ang idudugtong ay ayo. Imbis na oyo, ang idudugtong ay ayo. And then, imbis na matigas na u ang ipapalit kay P or kay piop, ang ipapalit ay yung regular u. Let's say itong help. Ano ang root word dyan sa help? Top. Okay. Top. Si top, may patsimula. Ano patsim? Si piop. So according sa rule number 7, si piop ay papalitan ng matigas na u. But the word is irregular. No? Irregular. So imbis na matigas na u ang ipapalit dyan ay yung U. regular u. So magiging tu at hindi u, kundi o. Yan ang ipapalit. Hindi yung matigas, kundi yung regular u. U. At ang idudugtong, hindi oyo, kundi Ayo. ayo. Hindi oyo, kundi ayo. Ngayon, magko-combine? Oo, kasi wala naman tayong word na to, u, ayo. Wala namang ganyang word. So, sino ang i-combine natin? Si o at saka si Ah. a. Ayan. So, anong mabubuo natin kapag pinagsama yan? Wa. Imbis na wo, ang mabubuo natin kapag irregular ang isang word ay wo. So, imbis na tuwayo, yan ay magiging tuwayo. 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 Yan. Sorry. Okay. Tuwayo. Kaya ang nakalagay dyan ay tuwayo because it is irregular adjective. Naging irregular kasi at the same time, siya din ay isang verb. No? Hindi lang siya adjective, isa din siyang verb. Ngayon, any question sa ating Ma. present tense? Yes? Opo, ma'am. Yes, Billy. Paano natin malaman, ma'am, kung irregular verb siya? Kasi may maraming po mga verb. Paano po malaman po siya Okay. na irregular verb? Kapag ang isang verb, dapat alam mo yung meaning. No? Para malaman mo na irregular siya, dapat alam mo yung meaning. Hindi lang siya descriptive word, dapat action word din siya. Pwede siya sa dalawa. Pwede siyang adjective,
pwede siyang verb at the same time. Ngayon, hindi mo yan malalaman kung ganyan yung iaano mo kung hindi mo alam ang ibig sabihin or ang meaning ng isang word. So, dyan naman papasok ang Mm. vocabularies. Okay? Okay. Dapat alam mo Sa yung vocabularies po, terms. ma'am, wala po nakalagay doon, ma'am, or para i-memorize na lang namin na irregular siya or wala po? Ani, memorize. Okay? I-memorize. Or kung gusto nyo, hindi ko maasyadong maano ma'am, pwede kayong tawag nito, mag-search ng mga irregular Okay. adjectives, mga ganun. Ano ba yung mga words or ano ba yung Irregular mga adjective. irregular adjectives para pwede nyo na lang tandaan. Okay? Oo nga po. Yun nga Anymore. po. Para hindi na kayo ito ba ay irregular? Ito ba ganito, ganyan? O, para hindi na kayo mag-ganon. No? So you can, Mm. you can search. Okay po, ma'am. Uh, Sige. any questions?